tanghali mga ka-fishy doon sa mga nag-aalaga ng tilapia. Ngayon, meron tayong isang 10 by 9 na concrete pond. Ito ay may palitada na. Ngayon, iwa-waterproof natin siya para makapaglagay tayo ng tubig para doon sa tilapia. Ngayon, ituturo ko sa inyo yung DIY o bagaman hindi naman ako professional, pero ay dahil din sa pagre-research, panonood din sa YouTube, natutunan ko na pwede nating i-waterproof yung ating palitada sa pamamagitan ng semento at ng sahara. Okay, so ihahalo lang natin yan yung semento. So mas maraming semento, tapos siguro yung pakete natin na 908 grams, kalahati niyan. Tapos siguro yung semento, kalahati ng timba nito. Tapos lalagyan natin ng tubig. Ngayon, paano natin malalaman kung pwede na natin i-apply? Kailangan dito yung texture niya, parang yung pintura ang texture niya. Pag ganun na yung texture ng ating semento, sahara, tsaka tubig, pwede na nating i-apply sa ating palitada. So, kailangan lang guys, mga ka-fishy, no? Yung mga pagitan na may nakikita kayong mga bitak, yun ang pupuruhan ninyo ng mixture na gagawin natin ngayon. So mga ka-fishy, ito yung lugar. Ito yung i-waterproof natin. Ayan, so malaki-laki to. Siguro dito uubos kayo ng mga isang bag ng semento. Tapos para sigurado, hindi naman kamahalan tong sahara, para sigurado ko yung waterproof talaga at gawin nyo ng 2 pakete. Dito sa lugar namin, 55 pesos. Ewan ko dyan sa lugar ninyo, no? So, di siya kamahalan pero masigurado kung gagawin nyo ng 2 pakete versus doon sa isang sementong, isang bag ng semento. O, sige guys, ka-fishy, simulan na natin. Magagawa muna ako ng mixture, tapos maya-maya ipapahid na natin sa concrete pan na to. Okay mga ka-fishy, para pala pag gumagawa tayo, kailangan isalang-alang natin yung ating kalusugan, yung safety. So dahil itong semento ay medyo powdery, no? Maglalagay tayo ng face mask para hindi natin mai-inhale. Yan. So nakaganyan kayo. Tapos mamaya, kapag nakuha ko na yung, pag nakapag-mix na ako nito, nandun na yung mixture, i-apply na natin, ipapakita ko ulit sa next video natin. So tune in lang mga ka-fishy, at sana may matutunan. Kung may comment po kayo, sabihin nyo lang, open po ako sa suggestions lamang. Ito po ay DIY. Baka meron kayong may advice sa akin na makakatulong din sa akin. Okay mga ka-fishy, maraming salamat. Tune in lang po kayo. Mga ka-fishy, ito na po yung yung mixture natin, no? Na kalahating balde ng semento, kalahating pakete ng sahara, tapos tubig. Ngayon mga ka-fishy, kung sa tingin ninyo na malabnaw pa, habulin ninyo sa semento pa ulit hanggang sa makuha ninyo yung parang pintura ang texture. So kayo na po magde-decide nun hanggang sa makuha nyo yung gustong texture ninyo. Yan, so manatili pa rin pong naka-face mask kayo kasi meron pa rin po itong mga residue na maaaring pumasok sa katawan ninyo. So kailangan tuwing magtatrabaho po tayo, isipin lagi natin yung safety. Okay, sa tingin ko mga ka-fishy, ready na po ito. Marami po ito, baka ma-cover niya yung mga pader ng concrete pad natin. Yan, halo lang po ng halo para maganda yung sahara, talaga kumapit doon sa ating concrete pad at ma-waterproof niya, hindi siya magkakaroon ng leak. Okay. Okay.
Tapos pala mga ka-fishy, ito palang lugar namin ngayon na fish pond. Dati po itong ang laman po nito mga baboy. Ngayon nagkaroon po ng ASF dito sa lugar namin, nalipol po yung baboy namin. So naisip ko, nangihinayang naman ako kung hindi ko gagamitin. So naisip namin mag-asawa i-convert sa tilapyaan. So baka yung ilan sa inyo ay may ganung case din, no? Nadali kayo ng virus or ASF. So yung babuyan ninyo, imbis na manghinayang kayo, pwede nyo gawin to. Kung yung mga columns na ganito, i-waterproof po ninyo, sarahan ninyo. At mag-alaga kayong tilapia. So hindi masasayang yung pinagawa ninyong babuyan. So magandang rin po yan, suggestion para doon sa ilan sa inyo na may mga babuyan na hindi na ginagamit. Okay. Lang po muna mga ka-fishy, mamaya magpapahid na po tayo. Ipapakita ko sa inyo habang ginagawa namin. Back mga ka-fishy, so ngayon mag-a-apply na tayo sa pader nung fish pan na to. I-apply na natin yung mixture. At tutulungan nga pala ako nung asawa ko ngayon. Mag-a-apply din siya. So mas nakakatipid sa labor, no? Hanggang dito ngayon, sa hirap ng buhay, kailangan marunong ka ng mga DIY. Pero sisiguraduhin pa rin na magagawa natin yung project ng tama. Kasi ayaw naman natin masayang yung mga materials na binili natin. So research, manood din doon sa ibang mga ka-fishy natin na may matututunan tayo. Kaya welcome din ako sa comments ninyo, sa advice ninyo para matutulalo kami. Okay ka-fishy, simulan na natin. Okay mga ka-fishy, ina-apply na natin. No? Gamit pa rin yung paintbrush na number 4. So kubrihan nyo lang, lalo na yung may mga bitak, kailangan matakpan sila. Yan. Yung mga sulok-sulok, importante yung mga nasa sulok. Yan. Kailangan talagang ma-sealed sila. Masaraduhan. Ito naman, kung gusto niyo ng second coat, nasa sa inyo pa rin, no? So, kailangan to patuyuin sila. Mga 2 to 3 days ang curing time para masigurado. Kung nakikita ninyo na kailangan ng second coat, gawin po ninyo mga ka-fishy para pag naglaman kayo ng tubig, hindi masayang. Hindi na makakawala ang tubig dito sa fish pond. Yan, ganyan lang ka-fishy. Para siyang clay ang texture. Oo. Ang kagandahan pa dito, no, yung mga rough na surface, pag in-apply ng ganito, pag natuyo yan, nagiging smooth. Kaya malalak niya talaga. Pag may tubig na siya, nalalak, hindi na makalabas. So, yun yung gagawin ng mixture na ginawa natin. Yan. So, magiging smooth yan. Ideal yon pag may fish pan ka, kailangan. Hindi masusugatan ng Oo, smooth yung surface. Para yung mga isda, yung mga tilapia, hindi rin sila masusugatan sa mga matatalas na semento. Yan, ganyan lang mga ka-fishy, ganyan lang, oh. Para lang nagpipintura. Kung kailangan ulitin para mag-double coat kayo, matakpan, gawin yun. Mahalaga din yung mga singit, ganyan, mga gilid-gilid. Yan, ganyan.